So, siya ay anak no, alam niyo na no? Oo, anak to siya ni ang iba, Lopez Senior, ang ating kumili. Maayong hapon. Yun lang alam ko. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon Diyos. I'm so blessed sa buhay niyan, si Brother Ryan. Blessed ako sa kanya. Siya yung taong talagang nagpupumilit bumaba. Kaya sinabi naman sa Bible, ang nagpapakumbaba ay so, dapat ganun ang attitude natin. So, being a Christian, dapat din tayong lahat ay meron tayong contentment sa buhay. No? Ako ang basihan ko ang basihan ko po na isang taong born again. Pag meron siyang kakontentuhan sa buhay. Kasi meron tao, meron na, parang kulang pa. No? Parang isa pa, binless ka na ni Lord. Ano? Dapat tayo maging kontento kung ano man ang binibigay ng Lord sa atin, maging kontento tayo sa buhay. Amen? So God is good. All the time. And all the time. God is good. Luma na din yan. Luma na. Dapat pag sinabing God is good, sasabihin nyo, grabe. Dahil grabe ako. God is good. Grabe. Palakbak para sa grabe. I'm so blessed. Ika-3 taon. Sabi nga niya ni Brother Brian kanina, bata lang. Bata. Tama. It's just a number. 3. Hindi mahalaga po yan. Ang mahalaga po tayong lahat may manatiling tapat sa Lord. Kasi marami ng church, 40, 50 years, meron pang 100 years, di ba? Ang tanong, ito ibig sabihin, 3 years, tapat ang Diyos sa inyong mga buhay? Hindi na lang sagot. 3 years, tapat ang Diyos sa inyong mga buhay? Ibig sabihin, mabuti rin ang Diyos sa inyong mga buhay? Ito ang tanong ko sa inyo. Kayo ba tapat sa Diyos? Amen. Diba? Hirap sumagot, ano? Kasi alam natin sa sarili natin, hindi lang minsan, hindi nagiging madalas tayo hindi nagiging tapat sa Lord. Amen? Pero siya nananatiling tapat sa ating mga buhay. Kasi kung tayo mananatiling tapat sa Lord, mananatili ang church na to hanggang sa muling pagbabalik po ng ating Panginoon. Amen? Sino dito mga binago ng Diyos? Amen! Taas nyo nga kamay yun. Amen. Sino naman sa inyo pabago-bago sa Diyos? Yan ang mahirap. Maraming Kristiyano diba? Natin lang pagkalalo may ayuda. May blessing. Atin tayo. Diba? Maraming Kristiyano pakembot-kembot. Maraming Kristiyano sabi sa Diyos, sa Diablo. Sa Diablo. Dapat sa Diyos lang. Amen. Pastor, meron ko ng gitara. Pwede mo kumanta rito. Thank you, Lord, for weather. Lord. Praise on the mountain. I praise when I'm sure. Praise when I'm I praise when I'm
Ako yung hindi ako mangangaral sa inyo na salita ng Diyos. Since this is your anniversary, hindi ipapatutuo ko lang sa inyo yung ginawa ng Lord sa buhay. Amen. Amen. Grabe, ako kasi yung sakit ng ulo ng pamilya eh. Ang daddy ko, galit ako. Grabe. Sakit ako ng ulo ng magulang. Maagang winasak ng drugs. Pero winasak man ako ng droga, binuo naman ako ng ating Panginoon Diyos. Sabi sa kanyang salita, 2 Corinthians 5:17, ang sino nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na yung dati niyang pagkatao, siya ay bago na. Amen. Ganito kanta ko ng araw, baka alam niya. It's late in the evening, just wondering what clouds away. Alam niyo ba? She puts on her makeup Wonderful tonight. and brushes along on hair. And then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Alam niyo ba yan? Sabay-sabay tayo chorus, oh. I still wonder. Maraming wow pare dito. Because I've seen the love light in your eyes and the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. Sino nagsabi nun, yung partner? Is that you just don't realize how much I love you. Sino nagsabi nun? Si Jesus po nagsabi. Maraming tao, maging sa naabot ng tinig na to, maraming tao, hindi nila naisip na sila kamahal ng Lord. It's so wonderful now that I have you, Jesus, in my life. And the greatest of it all is that I have the eternal life. It's all because of you, Jesus. It's all because of you, Jesus. It's all because of you, Jesus. Awitin ko. Gusto ko awitin kasi anniversary. Mama! Sabay kayo, alam niyo to, bago to eh, bagong bago. Katapatan mo, O Diyos. Awitin niyo, tunay at takila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, Sa aming buhay. sa aming buhay, papurit pagsambay iaarap. Bukas noon ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Ulitin natin. Katapatan mo, Diyos. Inaawitan niyo si Lord. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay,
Papuri pagsambay iaalay. Bukas no ngayon magpakailanman. Walhatiin ka. Mabuti ba ang Diyos? Panginoon, ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Awitin natin galing sa puso. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw naman. Thank you, Jesus. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noong ngayon, kailan pa man, sa buhay namin tapat. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo, Panginoon, kay buti mo. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Panginoon, kay buti mo sa amin. Kay buti mo sa amin. Ipo tayo kung lahat ay manalangin. Heavenly Father, thank you, Lord, for this day. We're celebrating yung 3 years ng iglesyang ito, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Thank you sa iyong pagmamahal sa bawat isa, Panginoon. Lord, I pray, Lord, sa hapong ito, nawa po, Lord, sa lahat po ng naririto, kung paano ko po kayong naranasan ay maranasan kayo ng bawat isa. Kung paano mo ginagay ang buhay ko, Lord, gagawin ko rin ang buhay nila. Kung paano mo akong ginamit, gamitin ko rin sila, Panginoon.
maging sa lahat ng may pinagdadaan ng problema, kilala mo sila, Lord. Ngayon pa lang gagawa na po kayo. Ayusin niyo po anumang kabigatan meron sila. Ano man ang mga pangangailangan nila, kayo po ang aming Diyos na mayaman. You will provide all their needs, Lord. Maging sa lahat na merong nararanasan sakit at karamdaman. Ngayon pa lang, Lord, inipo mo na sila at pinagaling sa lalo. Amin po ay pinagkakatiwala sa inyo. Ang kabuuan ng anibersary ngayon at maingat namin ibinabalik sa inyo ang lahat ng pinakamataas na papurit na salamat sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Ang tatay magsabi na, Amen. sino nakakilala kay Dolphy? Amen. Kasa ka na. Amen. Amen. Kay Jesus Christ, sino nakakilala sa inyo? Hindi nyo kilala, isang kamay ang nakataas sa inyo. Si Jesus po ang tinatanong ko. Sino nakakilala kay Jesus? Nasa dalawang kamay. Palakpakan ng Panginoon Diyos. Kamay niya si Piolo Pascuala nandiyan, tumatalong pa kayo. Isa lang yung star ng buhay natin. Sino? Jesus. Jesus. Sige, palakpak para sa Diyos. Ako po ay sa first family po ako, 6 kami. Si Manny Boy, si Sally, isa lang babae, si Sally. Pangatlo ako din, si Freddy, si Edgar, si Rolly, ang bunso, yung dating nasa John and Marcia. 6 kami magkakapatid, pero nung tumagal, dumami kami. Hindi naman ulihin to. Na? Kami naging 17. Kunti lang. Ganun na akong alam eh. 85 sila. 17. Bali 18. May adopted. Nag-ampon pa si daddy ko at si Shasha bago sila nagka-baby. Kasi kala ng tatay ko, medyo may edad na siya. Nung nagsama sila ni Shasha, hindi na magkakaanak. Magkaanak pa rin. So, ang youngest sister ko si Sia. Yung minsan kumakanta sa ASAP. So, by the blood, 17. Adopted na isa, 18. At hindi rin ako maya sa inyo. Ako po, I belong to a broken family. Ibig ko sabihin, bata pa ho ako. Maaga naghiwalay ang magulang ko. 8 taon pa lang ako. Sino dito hiwalay magulang? Okay, Maya. Okay. Sabi nga, mahiwalay na tayo sa lahat ng bagay. Huwag lang tayo mahiwalay sa Diyos. Amen. Dahil may ama tayo, nandiyan lang siya. Ano? Ako rin ang witness. Ako witness. Kasi mas close ako sa mami ko kaysa sa daddy ko. Ang father ko lagi nagseselo sa akin yun. Lagi ako nasasabihin ng tatay ko, ikaw pa naman ang junior ko. Kasi ang mami ko lagi akong nakabuntot sa nanay ko. Kapag nasa kusina, alalay ako sa pagluluto. Pag naglalaba nanay ko, nakikilaba-laba rin. Kaya ako ang witness. Bata pa ako, pag nadidinig ko ang mami ko, daddy ko, nag-uusap. No, nag-uusap sila. Tapos madidinig ko daddy ko, parang malakas ang boses, para bang galit. Alam niyo gagawin ko? Tatakbo na kaagad ako sa mami ko. Para yakapin ang nanay ko. Kasi alam ko nakasunod eh. Siyempre, makangatuwiran ng mami ko. No? Tama naman ang pangangatuwiran ng nanay ko. Bakit parang laging mali? No? Hanggang sa mami ko, makita ko na marami ng black and blue. Wala naman ako magawa. Bata ako kundi yakapin ng nanay ko. Tumiyak. Alam niyo, mami ko, nakita ko yun. One morning, nag-attempt ang mami ko mag-commit ng suicide. Nanay ko. Eksakto naman, ang daddy ko dumating galing sa shooting eh. Sabi ko, nagpulong si mami doon, may dalang gunting, iyak ng iyak. Siyempre, natakot ang daddy ko. Yung pinto, gusto mabuksan ng tatay ko, binabalya. Hanggang sa nagkaroon ng siwang yung pinto. Naintindihan niyo ba ako mag-Tagalog? Binabalya ng tatay ko yung pinto para mabuksan. Nagkasiwang, ibig sabihin, bumuka ng konti, naipasok ng tatay ko yung kamay niya. Nabuksan yung pinto, nakapasok ang tatay ko. Nung pumasok na tatay ko, siyempre, inaagaw niyang pilit yung bunting sa kamay ng mami ko.
Nahirapan ang daddy ko. Alam niyo, malaking babae ang mami ko. Nahirapan ang father ko ang gawin. Nagka-trauma din ako, bata ako. Nagka-trauma ako. Kasi ako yung bata sa baba. Mami ko, daddy ko, nakahawak ako sa hita nila, nakatinga lang umiiyak. Kaya ako nagka-trauma. Kasi nakikita ko yung bunting eh. Pumipilipilipit na gano'n, napilit na inaagaw ng tatay ko. Tapos nakita ko yung bunting, alam nyo, kumayod sa ganito ng nanay ko yun. Lumabas yung laman ng mami ko dito. Kasi ako yung bata sa baba, tinatapunan ako ng dugo ng nanay ko. Hanggang sa yung bunting pumasok sa katawan ng mami ko. Nung pumasok na yung bunting sa katawan ng mami ko, syempre natumba na yung nanay ko. Binuhat ng daddy ko. Alam ko itatakbo sa ospital eh. Takbo agad ako sa kotse ng daddy ko. May driver, nasa unahan ako. Mami, daddy ko sa likod. Dinerecho sa St. Luke's. Pero nung gumaling na ang mami ko, hindi na nakatiis ang mami ko. Kasi isang umaga nakita ko mami ko iyak ng iyak palabas ng bahay. Nakasinyelas lang eh. Oh, nakasinyelas lang ang mami ko. Naka-duster, nakabahay. Tapos iyak ng iyak. Siyempre, hinabol ko si mami ko. Hawak ako, kamay kagad niya. Mami, saan ka pupunta? Mami, saan ka pupunta? Hindi siya kumikibo. Iyak lang ng iyak ang mami ko. Lakad ng lakad. Hindi kasi magbitawan. Hindi ko binitawan, nanay ko. Kasi naglalakad kami ng mami ko. Ang bahay ng daddy ko sa Laloma. Bagong pagawa yun, bahay ng daddy ko. Nadala ko ang mami ko, kasi doon sa Laloma, doon sa bahay ng daddy ko doon, may dalawang street lang ang pagitan, may dalawang kalye. May squatter area po dyan. Bata pa ako maliit, mahilig na po ako magkapagkaibigan sa mga taga-squatter ko. Diyan ako sinusundo ng mami ko. Doon ko nadala ang mami ko sa squatter area. Siyempre, nagulat yung mga nakatira doon. Nadidinig ko, nagkwekwentuhan. Sabi, asawa ni Mandolfi yan. Sabi, yung bata, anak yan. Sabi, kasi doon na kami nakatira ng nanay ko. Nangungupahan kami ng isang kwarto. 20 pesos po, isang buwan yung kwarto. May isang papag, nakasya lang kami halos. Agamay ko. Okay. Dolphin na po tatay ko. That time, nagtitinta po ako ng newspaper. Alam, may pagkain lang ang mami ko. Sabi ko sa mami ko, mami, sabi ko, gusto ko makatulong sa'yo. Sabi na mami ko, ano gagawin natin? Tako, punta tayo sa mga kilala mong ka-producer. Sabi mo, mag-artista. At ako maliit, malabas ako sa pelikulang Tagalog. Child actor po ako. Pero sa showbiz, diyan po talaga nag-umpisa yung Marites. Dito ba sa lugar na ito, maraming Marites. Sa showbiz talaga nagsimula yan. Pero nakapabor sa amin ng mami ko yan, Marites na yan. Bakit? Siguro yung awa. Kasi mami ko po yung artista rin. Siguro awa, simpatsya ng mga producer na nilapitan namin ng mami ko na ako'y bigyan daw ng labas sa pelikula para nakapabor sa amin ng mami ko yan. Siguro yung awa, simpatsya sa amin ng mami ko. Kinuha po ako. Gano'n ka maraming pelikula, na-bless kami ng mami ko. Pero noong time na kumikita na ako, lumalaki naman ako isang rebelding anak kay Dolphin. Why? Galit po ako sa father ko at the time, nagkahiwalay sila. Kasi kaya ako nagalit sa tatay ko yung pang hindi niya kami hanapin. Kumustahin kami mag-ina, buhay pa kaya kami, kumakain pa kaya kami. Pero in fairness naman kay Dolphin, mabait din ang father ko. Kahit hiwalay sila ni mami, lagi mag-uutos siya sa driver para magpadala ng pera. Ay, para sa akin, hindi naman yung pera ng tatay ko ang kailangan. Bata po ako, hinahanap ko kalinga ng magulang ko. Kaya sa inyong mga magulang nandito na pinapaalalahanan ko lang po kayo. Marami kasi akong kaibigan sa Manila eh. Mga kaibigan ko, pag tinanong ko, pare, kumusta yung anak mo? Ang isasagot, ganito lang eh. Binigyan ko ng pera. Binili ko ng bagong cellphone. Hindi naman yan ang kailangan anak niya.
Hindi ba namamalayan ng mga bata ngayon? Hindi mo na mautusan ah. Ha? Bata nung araw, pagkatapos kumain, pwede mo sabihin hugasan yung plato eh. Eh ngayon, pwede mo utusan? Utusan mo. Galit pa. Ano isasagot sa'yo ng anak mo? Later. Mamaya na. Pero mga bata, pagising sa umaga, mananalangin kay Jesus. Magpe-pray, wala. Bata, pag mulat na mata, cellphone. At ang nakakatakot, marami silang napapanood dyan na na-adapt nila. Nababantayan niyo ba sila? Okay lang cellphone kung ginagamit sa pag-aaral. Eh mabigat may nagagaya sila dyan eh. Pati attitude na babago. Ako nga napanood ko, nagulat ako, meron ako nakita sa cellphone eh. 18 years old na binata. Eh napanood siya, ginaya niya, ginawa mo sa pamangkin niya 2 taon o 3 taon na batang babae. Nilagay niya sa washing machine. Ha? Kita nyo nga ngayon, mga namamaril na bata, 14, 15 anos. Kasi marami silang napapanood, na-adapt nila yan. Ha? Ingatan nyo yung mga anak nyo, mga magulang. Okay lang cellphone. Pero checkin nyo, nagagamit lang sa tama. Amen? Kasi ganun din ako nung nag-aartista ako. Dumami, barkada ko. Kasi dami pera, madami. Madali pera dyan sa showbiz, sa arte ka lang. Sweldo. Dumami, barkada ko. Kasi ang tao, pag may pera, maraming barkada. Tama. Tama. Nakalabitin mo yung katabi mo, tanungin mo kung may pera siya. Wah, ini lapor. May pera yan, ayaw ka ba? Diyan ako napasok sa lahat ng klase ng vision. Ako nagkapera. Nag-umpisa ako sigarilyo, alak, sugal, drugs. Lahat ng kasalanan na sa akin, sabi ko nga noon, mapatawad pa kaya ako ng Panginoon Diyos. Ang dami ng kasalanan na nagawa ko. Pero God is so good. Dahil sabi ng Lord, kasi pulaman daw ng dugo ang kasalanan natin, kaya niyang paputiin ko na parang yenong niebe. Amen? At di po ba sa drugs ang ginagamit ko? Yung usong drugs ngayon, pinakamasamang drugs yan, yung nauso yung shabu. Grabe. Dito ba may shabu? Huwag na kayo kumibo, kahit saan ka pumunta, marami. Kahit saan kayo pumunta, napakaraming drugs. Nagtataka lang ako bakit gustong gamitin yung shabu, hindi naman siya makatulog. Gusto mag-shabu, di naman makakain. Diba? Gabing-gabi, naglalaba yan. Ha? May buong appliances, mga TV, rep, kinakalikot, pinawasak. Diba? Huwag mong tititigan. Pag tinitigan mo, naku, papatay na. Nagtataka ko bakit ko na po. Pero ako matagal na panahon na po ako nagbibisyo. Ang drugs na ginagamit ko po, heroin po, opio. Pwede nyo i-research yan. Ang may pagkawaan ng heroin sa Philippines, that time, si Lindsay, Chinese, nakauna-unahan pinafiring squad ni Presidente Marcos, yung matandang Marcos. Bibili ako, baguhan ako, sabi nung binibili ako, bago ka, opo, bumili ka muna ng sigarilyo, tanggalan mo ng tabako, ikarga mo yan. Ang tawag po sa heroin, ogoy po, O-G-O-Y. Sabi niya, pulbus yan, ikarga mo sa sigarilyo, tsaka hititin. Hindi ganun ang ginawa, nilagay sa yosi, hinitin. Grabe, nung una ko subukan, isang hitit pa lang, sumusuka ako. Minsan nag-blab-lam ko ako, ganun katapang. Pero tumagal na sanay, lumakas ang dosage, sa isang araw, kaya kumubos na hanggang 30 balot. Kayang sisiw lang siya. Pero parang sandali na lang epekto. Oo, sandali na lang. Sabi ko to sa binibili ko, pare, bakit gano'n? Sandali na lang ang tama. Sabi sa akin, gusto mo mas masarap. Siyempre, naman ako, siningin mo sa ilong, diretso, pulbos yan eh. Siningot ko naman sa ilong. Wow. Kasi ito na, rekta-rekta, no? Pero grabe, ang tapa nga, alam nyo, makita ko yung mukha ko sa salamin.
tuklap-tuklap na yung balat ko sa mukha. No? Para ako naagnas. Hindi yung ilong ko nagnanana, nauupod, kinakain ng gamot. Natakot ako, baka makita ako ni mami ko, ganun na itsura ko. Bumili na po ako ng Ringgilia. Nag-inject na ako. Una, sa muscle lang ko, i-injection. Sa laman lang. Tumagal. Tumakas ng 12 sa isang araw, I consume around 60 packs a day. Kaya ko isaksak sa laman ko araw-araw. 60 balot. Parang mahina na rin. Kada 30 minutos eh. Naghanap ako ng mas malakas na tama. Ayun, natuto na ako mag-injection sa ugat. Ito, kapakita ko sa inyo yung needle mark sa peklat ng karayom. Ito, Pastor James. Nakakalinag ko yun. Dan, baka maninag dito. Dan, baka maninag na to. Adik ako, nagpapiyak na work ko, nag-drugs na nag-drugs. Gusto ko i-share ang family ko sa inyo, mami ko, daddy ko. Kami magkakapatid ay pinag-aaralan sa tatay ko sa Catholic school. Every 6 in the afternoon sa bahay namin, may chapel ang daddy ko. We pray the Holy Rosary. Every day. Every Sunday, hindi nag-work si Dolphy na Sunday kasi priority sa daddy ko. First thing in the morning of Sunday, we go to church. Sisimba kami ng Santo Domingo, Lourdes. Sisimba kami. Bago kami ipasyal, ipanood na sine, pabili ng damit. Priority sa daddy ko magsimba. Ibig sabihin, lahat kami pinalaking mga Katoliko. Lahat po naman tayo Katoliko, di po ba? Amen. Sino po Katoliko? Taas sa kamay. Dating Katoliko. Aminin. Naririto po ako, di po naman para sabihin na magpalit tayo ng relihiyon. Ang dalangin ko lang sa Panginoon Diyos, nawa po, lahat po tayo, magkaroon po tayo ng tamang relasyon sa Panginoon Diyos. Amen. Okay lang po yung relihiyon, pero hindi tayo maliligtas ng relihiyon. Relasyon lang sa Diyos ang tanging maliligtas sa tao. Amen. 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 Ako rin pala simba eh. No? Pero pag nagsisimba ako ng Sunday, gusto ko poking-poking. Bakit? Hindi naman ako nakikinig sa pare. Ginagawa ko sa simba, naghahanap ako ng magandang chicks. Ito ako nagsisimali sa inyo. Wala pang cellphone nung araw. Pag nakita ko yung simbahan, ang ganda mo. Dahan-dahan ako papalapit. Kasi mga katabi ko na siya, hello, what's your name? Can I get your telephone number? Pwede ba kitang tawagan sa inyo? Pwede ba kita hatid mamaya? At gusto ko yung pare matapos kagad ang paninero mo ng pare. Bakit? Magsasabong pa ako eh. Magsasabong pa ako. Pupunta sa barkada, inuman, tirahan ng droga. Yan ang aking buhay. Hindi kagaya ngayon ako'y makakilala sa Lord. Dapat kayo ganito rin. Alam niyo bang yung tubig na pampaligo natin, dapat rin pinagpapasalamat sa Panginoon yan. Hello? Yung buhos ng buhos, pakapasukin kayo ng lamig. Ano? Ako, Lord, bago maligo, thank you sa tubig na to. Magulot ng ginhawa to, kalakasan sa aking katawan. Sa gabi, pag matutulog kayo, wag paghiga niyo, tulog na, baka dumiretso. Hello? Hindi po nakakatawa. Hindi niyo hawak ang buhay niyo. Amen. Ako bago matulog, upo ako sa gilid ng kama ko. Tapos pipikit ako. Tapos pilit kong i-recall isa-isa yung ginawa ko sa maghapon. Tapos isa-isa ko pinagpapasalamat sa Lord. Thank you, Lord, sa maghapon. Lumipas, iningatan mo ako, pinagbabayan mo ako. Binigyan mo ako ng pambor sa mga taong kinausap ko. Thank you, Lord. Tapos pwede kayo magbilin sa Panginoon. Panginoon, pasamahan mo ako sa anghel mo, sa mga angels mo, sa aking pagtulog. Bigyan ako ng masarap na pagtulog. Masilayan ko ang bagong araw ng bukas, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kagalakan nagbumula sa iyo. Walang makapasok sa tahanan namin ng masasamang loob, masamang elemento, walang makadapang virus, sakit at karamdaman sa pamilya ko. Pwede kayo magbilin sa Lord. Huwag kayong paghiga, tulog na. Nazareno, diboto ako niya. January 9, kasama ako doon nung namamanata, may nakabalaba na tuwalyang good morning. Pero pagtapos mamanata, lasingan ako.
Ako rin yung anak ni Dolphy, 1980, nalagay sa newspaper. Sino nakakaalam nito? O yung anak ni Dolphy nasangkot po sa kasong arson with multiple homicide. Ito po isang bahay na nasunog na 6 na tao ang namatay dito. Bahay nila Mina Aragonto at saka nila Big Del Rosario ng Viva Films. Bago ako nagsishare ng testimony ko, hindi ko pa sinishare to. One night when I was praying, sabi ng Lord sa akin, i-share mo din yung nangyari sa kaso mo. Kasi nakakalupot na sabihin, pero totoo naman. Ang tao kasi kung ano nabasa niya sa dyaryo, yun na po alam na naisip niya. Nahatulan ako ng reclusion perpetua habang buhay na magkabilanggo. Dinala sa Muntinlupa. Pero nung ako'y papuntang Muntinlupa, alam niyo, galit na galit ako sa Diyos. At doon po nawalan ako ng paniniwalang may Diyos. Sinusumbatan ko ang Panginoon. Sabi ko, ako'y nagsisimba, ako'y nagro-rosaryo, ako'y namamanata. Ako talaga Diyos ka. Kasi alam niyo mga kapatid, wala pa akong kinalaman sa kasong ito. Nadali po ako na isangkot sa kasong ito kasi ang image ko po isang drug addict po. Kaya doon sa mga patikim-tikim pa sa inyo ng droga, no? Kung di ko man kaya kilala lahat, nakikiusap ako sa inyo. Sa lahat po ng tumitikim ng droga, itigil nyo na yun. Parang awa nyo na. Walang idudulot sa buhay nyo yan. Kasi ang dami kong kasama sa Muntinlupa eh. Ang dami nakakulong doon, walang kasalanan, dala lang ng magamit eh. Kasi pag sinabi, adik yan ang gumawa. Sabi ko, pagdating ko na lang sa Muntinlupa, maglolo ko ako. Sabi ko, ganito lang naman pala kwenta ng buhay ko, hindi ako naniniwala sa'yo, sabi ko sa Panginoon. Pagdating ko ng Muntinlupa, nakakaiyak. Alam niyo kung ano meron sa labas, meron din sa loob. Na-experience ko sa Bilibid dyan. Ang preso, basta't may pera, lahat po ng klase ng alak, pwede mo mabili. Sugal, lahat ng sugal, nandoon. Drugs, mula marijuana hanggang shabu, meron po. Ang shabu sa Bilibid, di pinapautang, linggo bayad. Ganon kadami ang shabu sa Bilibid, pwede mong utangin basta linggo bayad. Ang problema, pag di ka nakabayad. Hindi ka nakabayad, may listahan na may utang. Pagtapos ng dalaw, lahat ng may utang, tatawagin ng pangalan, dadapa sa bakal ng pang-usya, ba ang mahaba. Dadapa ka doon, papaluin ka. Hindi po mo pinalo, bayad na. Linggo-linggo hanggang di ka nakakabayad, dadapa ka ron. Babae, daming perang babae doon. Sabi ko, masahol pa sa laya. Kaya kung sinabing masahol pa sa laya, kasi sa laya may huli ka. Ito, paano ka mahuli? Sige, paano ka mahuli? Nakakulong ka nga. Walang kahuli-huli, may gwardiya ka pa. Pati gwardiya, kasama namin gumamit. Alam niyo mga itsura na gwardiya sa Bilibid? Sabi ko, mas adik pa sa amin eh. Ang kaya. Sabi. Tulak mo, babaksan. Ako, nakisama ako sa takbo ng bilangguan. Naging worse ang buhay ko sa kulungan. Naranasan ko sa Bilibid. Ako po ay 2 linggong hindi natutulog. Na-share ko nga sa kapatid ko yung karibe. 2 weeks, hindi ako natutulog. Ikaw 2 weeks din. Naranasan namin yan. Grabe yung shabu. Para kasi Superman sa shabu. Yung tao nga kahit anong lasing eh, di na makalakad sa kalasingan, pahigupin mo, 2 higop lang. Richards. Gising na naman. Ako ganun. 2 linggo po akong di natutulog. Ang pinakatulog ko, makasanda lang ako ng kapiraso. Pag mulat ng mata ko, batak na naman ako. Maselan pa ako sa bato. Pag medyo dumilaw, tapon na. Ha? Gusto ko'y makunat eh. Grabe. Biskuit lang ang kinakain ko. Hindi ka naman makakain sa bato eh. Biskuit lang. Kaso biskuit, pantula ko, gin. Isang mo kalabad. Sakit sa ulo. Isama sa Bilibid, naging worse ang buhay ko pa. Pero alam niyo mga kapatid, totoo pong salita ng Panginoon Diyos ko.
ka sa Lord. Nung umiyak na ako, nakita kong payat akong haba ng balbas ko. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako kung nawalan ako ng paniniwala sa inyo. Pero inaamin ko po, hindi ko na po kaya. Maawa na po kayo sa akin, palayain mo na po ako, mawala na po ang bisyo ko na ito. Maawa na po kayo sa mga anak ko. Kasi nung makakulong ako, yung anak kong bunsong babae, 4 na buwan pa lang. Kasi ang Lord, nakikita ang laman ng puso ng bawat isa sa atin. Sabi nga, ultimo buhok natin bilang ng Panginoon Diyos. Amen? And then sa haba ng panahon, pray ako ng pray sa Lord. Isang araw, sinagot ako ng Panginoon Diyos through television po. Iba-iba ang way ng Lord eh. Ako naniniwala ako ito, way ng Lord to sa buhay ng bawat isang narito, especially doon sa mga naanyayahan bisita. Ano? May black and white akong television. Nagtutupi ako ng damit na bagong laba. Abot ko yung TV. Binuksan ko, hindi ko siya nilipat. Kundi binuksan ko lang siya. Ako'y nagtutupi ng damit. Patingin-tingin sa TV, merong ginamit ang Lord sa buhay ko through television ko. Nakita ko po sa television ko si Brother Eddie Villanueva po ng GIS. Pero nung una, hindi ko pinapansin habang siya ay nagsasalita, tupi na ako ng tupi ng damit. Pero dahan-dahan, lahat ng sinasabi niya, parang ako. Sabi ko, sino kayo nag-chismis ng buhay ko sa kanya? Kasi parang kilalang-kilala niya ako. Yung lahat sinasabi niya, eksakto sa akin. Ka-interest na ako, nakatingin na ako habang nagsasalita siya. Naalala ko yung sinabi niya, hindi mahalaga sa tao ang relihiyon. Kung dapat sa tao magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Sabi ko, parang ako. Yung pangalawang sinabi, hindi ko makakalimutan. Kayong gustong tumanggap sa Panginoon Diyos, sumunod kayo sa aking magaling panalangin. Pumikit magtaas na kamay. That was March 3 of 1994, mga kapatid. Pumikit po. Nagtaas ako ng kamay. Sumunod ako sa panalangin. And after ng prayers na yun, meron akong naramdaman na hindi ko po kayang ipaliwanag sa inyo. Pero damandam ako ng mga oras na yun, niyakap po ako natin Panginoon Diyos. At isa lamang po natatanda ko ng mga sandali mga kapatid. Nang lahat ng kasalanan ko po'y pinatawad po ng ating Panginoon Diyos. Ako'y nagpapasalamat sa Lord, napakabuti po ng Diyos. Pero ang demonyo ayaw pumayag. Ayaw pumayag, bakit? Tapos ng prayer na yun, may kumatok sa kwarto ko. Pagbukas ko nakita ko yung mga kakosa ko, damit dalang bato. Sabi ng mga kakosa, tira tayo. Nanalo kami sa sugal kagabi. Dati hindi ako marunong tumanggi ron. Makakita lang ako ng bato, nakasubsob na ako. Nagulat ako sa sagot ko. At yung mga kakosa ko, nakagulat. Sabi ko, kosa, sana maglalaba kasi ako ng damit. Maglilinis ako ng kwarto, gagawa ako ng sulat sa tatay ko. At po ng klase ng pamamaraan sa tulong po ng Panginoon Diyos ay nagawa ko po. At doon ako unti-unti nakaiwas sa mga kasama ko. At alam niyo mga kapatid ko na po inumpisahan, hawakan ko at basahin ko ang banal na aklat po. Sige po, palakpakan niyo na. Yung unang-una ko na hawakang Bible, yung magandang balita, Biblia, yung kulay blue na Tagalog. Nandun doon sa kwarto ko yun, ang tagal-tagal na ng Bible na yun. Nahiya ako sa Panginoon. Nung damputin ko, kasi tagal na nung doon, di ko pinapansin yun eh. Nung damputin ko, nung hawakan ko, nahiya ako sa Lord kasi daming alikabok eh. Tapos pinupunasan ko ng t-shirt ko na malinis. Tapos umiiyak ako, Lord, sorry po, hindi ko naintindihan sa salita niyo. Kasi sabi ko, Lord, wala akong alam dito eh. Bigyan mo naman ako ng tamang, hingi nyo rin kay Lord, ibibigay ng Lord sa inyo. Sinabi kong wala akong alam dito, bigyan mo ako ng tamang mababasa ko dito. Alam nyo, nung una kong basahin ng Biblia, magandang balita, Biblia. Isang pihit ko lang, hindi ko siya nilipat-lipat. Pagbukas ko ng Bible, pagbukas diretso yung mata ko, alam nyo ko saan? John 1:12. Na kayong mga nanalig at tumanggap sa akin ay pagkakalooban ko ng karapatang maging anak ng Diyos. Simba ako na simba, rosaryo na rosaryo, dasal anak na ako ng Diyos. Hindi ko pala kailangan pong tanggapin natin, papasukin natin sa ating puso, ating Panginoon. Amen? Akala ko rin araw, pinakamalaking kulungan ng Muntinlupa, pero nung makakilala ako sa Lord, tsaka ako lang naunawaan ng pinakamalaking bilangguan. Kung kayo tanungin ko ano ba sa palagay niyo, ang pinakamalaking bilangguan.
Ha? Akala nyo ba nasa laya kayo? Yung naabot ng tinig ko, akala nyo ba nasa laya kayo? Ang pinakamalaking bilangguan, ito pong mundong ginagalawan natin. Dahil naririto sa mundong ginagalawan natin lahat po ng klase ng bilanggo ng bisyo, sigarilyo, alak, sugal, drugs, bilanggo ng laman, kasakiman sa pera, sa katungkulan, kasinungalingan, kachismisan, pandaraya, panloloko, pagkainggit, lahat po ng klase ng bilanggo na nandito po sa mundong ginagalawan natin. Kaya mapalad din po kung mabasa ko sa kanyang salita, nasusulat po sa John chapter 8 verse 32 na makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Sa loob pa lang ng munding lupa, pinalayahan ng pagkakulit ng Diyos. Ako'y nagpapasalamat sa Lord, napakabuti po ng Diyos. Pero tingin kayo sa akin lahat, mga kapatid, hindi po madali mag-born again. Hello? Kapatid, yung mananampalataya, hindi po madali. Kasi the more ka na lalapit sa Lord, the more naman gumagawa ang kaaway sa buhay mo. Marami naman dumadating na trial sa buhay mo. Kasi yung mga trials na yan, talagang mararanasan natin yan. At yan ay pinahintulutan ng Lord na maranasan natin. Hindi para magdusa ka. Pinahintulutan ng Lord na maranasan mo mga pagsubok na yan para lalo ka magtiwala na may magagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen? Amen? Kasi namahal ko na po, Lord. Dumalaw sa akin doon ng aking asawa. Hindi pala dumalaw, pumunta. Hindi para dumalaw, kundi pumunta para magpaalam na mag-aasawa na siya, di ba? Napakasakit po na madinig ko yung sinabi ng asawa ko na hindi na ako makadalaw sa'yo, hindi na ako makantay sa laya mo. Sabi niya, mag-aasawa na ako. Napakasakit po sa akin. Yumuko ako habang nasa opisina kami. Kasi sa opisina pumunta nakakapasok naman siya Pero nag-alala ako, baka may nangyaring problema sa bahay kaya takbo agad ako sa opisina. Yun na sinagot niya sa akin na hindi siya makakadalaw, mag-aasawa na ng iba. Yumuko ako, umiiyak po ako. Tinatanong ko po ang Panginoon. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Kaya po ako nakakilala sa inyo tsaka pa dumating sa buhay ko to. Pero mabuti po ang Panginoon, mga kapatid. Nung tinatanong ko ang Panginoon, agad po pinaalala, Lord, yung nabasa ko sa kanya salita. Nagrema po sa akin yung nasusulat po sa unang Korinto 10:13 na ang lahat ay dumanas ng pagsubok at walang sino man sa ating bibigyan ng pagsubok na hindi makakayanan. Sa halip bibigyan tayo ng kalakasan upang ito'y ating mapagtagumpayan. Nagrema din po sa akin yung nasusulat po sa Santiago, James chapter 1 verse 2 hanggang 4. Sinabi doon, mag-alala kayo lubos kung may dumating sa inyo sari-saring pagsubok sapagkat susubukin ko kayo upang lalong maging matatag inyong pananampalataya. At yan ay inyong mapagtagumpayan, kayo magiging ganap at walang kakulangan. Alam niyo, masakit na po. Mabilis ko nasagot asawa ko. Nagtingin ko sa asawa ko, sabi ko, sige ka ako kung saan ka maging maayos, huwag mo na lang ako pabayaan yung mga anak ko. Pero naawa ko sa mga anak ko lalo yung panganay ko. Tuwing dadalaw yung anak ko, nagsusumbong. Daddy, alam mo ba si Mami, may kinakasamang pulis? Ako naman, dead ma lang. Kasi nung panahon na yun, nung nagsusumbong yung panganay ko, graduating po siya. Ayoko maapektuhan yung pag-aaral ng anak ko. Habang nagsusumbong yung anak ko, kunyari ako naman may ginagawa, nagbibisi-bisihan ako. At yung anak ko po na yun mahilig sa basketball, nagdadalaw sa akin. Bago umuwi, magbabasketball. Dad, maglaro ako mamaya bago umuwi. Sige. Maraming pagaling na player sa Muntinlupa. Sabi ko, laruin niyo yung anak ko, ingatan niyo lang yung bata ko. Magkasayos kasi kami ng paa. Dad, maglaro na ako, pero rubber mo. Sabi ko na dyan sa baba, kunin mo. Alam niyo, eksakto po. Tinuro ko yung rubber. Sabi ko na dyan sa ilalim, kunin mo. Nung nagpapalit yung anak ko na sapatos, tahan ko yung anak ko ng balisong. Eksakto pagtingin ko sa kanya, binahulog ng balisong sa medyas niya. Alam niya, nakita ko, sinisipa pa niya patalikod na gano'n. Sabi ko, may tago. Sabi ko, nakita ko, balisong, may dala ka.
Kung hindi ka nakapkapan sa gate, kung di nakulong ka rito, galit na galit ako. Sabi ko, halika nga dito, dalhin mo nga sa akin yung balisong. Sabi ko sa ano, tumapit siya ko, dalhin yung balisong. Naawa po ako nung sumagot yung anak ko nung yakapin ako. Sabi ko, saan mo gagamitin yan? Alam niyo, sagot ng anak ko, Daddy, magpaalam sana ako. Sabi niya, papatayin ko si mami at saka yung lalaki. Kasi siyempre natakot ako dahil hindi ko naman makokontrol yung panganay ko kasi nakakulong po ako eh. Iyak ko yung anak ko, iyak ako na iyak. Sabi ko, anak ko, huwag mo gawin yan, lalaya ako dito, antayin mo yung paglabas ko rito. Sabi ng panganay ko, Daddy, habang buhay ang sentensya, magkailang ko makalabas. Sabi ko, magtiwala tayo sa Panginoon, anak, palalayain ako ng Diyos dito. Uwi yung anak ko. Babalik ako ng brigada, aminin ko sa inyo. Ako po, muli po ako nagkasala sa Lord that time. Pag uwi na anak ko, nagkasala ako sa Panginoon. Iyak ako na iyak, nagalit ako. Sabi ko, Lord, sorry po, hindi po ako nangangako sa inyo. Pero sinabi ko sa Panginoon ng mga oras na kapag lumaya ako dito, sabi ko, papatay ko itong asawa ko. Pero hindi pinintulutan ko ng Lord sa aking buhay. Dahil totoo talaga yung pangako niya, Philippians chapter 1 verse 6, na ang lahat ng naampisan ko sa iyo, tatapusin ko to, sabi ng Panginoon. Namanghapo ako sa Lord habang buhay ko kasi sintensya ko eh. Patuloy lang ako sa Lord, bagamat ganun na nangyari sa akin. Maraming Bible study sa loob, umaattend ako sa Bible study, prayer meeting. Saturday, walang dalaw, pero may mga church na pumapasok, tigalaya. Magsiservice, umaattend ako. Patuloy, December nagpaalam ang wife ko, 1997. Habang buhay ang sentensya ko, inisip ko doon ako tatanda, doon ako mamamatay. Pero alam niyo, wala pa isang taon. September of 1998, dumating po ang release order ko. Nung dumating po yung laya ko, nagulat ko ako. Sa totoo lang, ayoko na po lumaya eh. Ayoko na po lumaya kasi natatakot ako lumabas ka ako, baka kung ano magawa ko sa asawa ko. Pero sabi ko, Lord, kung talagang kalooban mo makalaya na po ako, sa paglaya ko, bigyan mo ko ng tamang taong makakasama dahil gusto kong patuloy na maglingkod na lamang sa iyo. Pinalaya ako ng Panginoon Diyos September 28 of 1998. Alam niyo, 25 anyos po ako nung makulong. Lumaya po ako, 43 anyos na po. Labing-walong taon po ako sa bilibid na walang kasalanan. Lumabas ako ng kulungan. Una kong nakasama ang mami ko pa rin. Mami ko ang sumundo sa akin. Ang una ko na bahagi na mabuting balita ng kaligtasan, nanay ko po. Ang nanay ko po ay na-born again. Masipag po ang nanay ko sa gawain ng Panginoon. Masipag siya mag-share. Ang mami ko ay nabahagi ng lahat ng kapatid niya. Ang mga kapatid ng mami ko nakakilala sa Lord. Si Dennis Padilla, pinsang ko po yun. No? Pinsang buko po si Dennis. Ang nanay ni Dennis at nanay ko, magkapatid ko. Tapos pinuntahan ko ang dati ko. Pasalamat. Thank you God sa tulong mo, sa support mo. Naalala ko, nung una kong matinig ang dati ko, sabi niya, salamat sa Panginoon Diyos, nakalaya ka, dinatnan mo akong buhay. And then sabi ko, Dad, nakakahiyaman sa'yo, tulungan mo naman ako. Sabi ng daddy ko, ano ba yun? Dahil baka pwede mo ako magbigyan ng konting puhunan. Magtayo naman ako maliit lang na negosyo dahil para makabangon ako. Binigyan po ako ng daddy ko, 4 hektare ang lupa. Kanya, benta mo ko, negosyo mo. Wala naman ako kalam sa lupa. Pero ang Lord talagang tapat ko. Di po ko gaya ng tao, pag nangako yan, puro promise na yung promise. Promise. Dahil naalala ko yung prayers ko kay Lord. Lord, sa paglaya ko, bigyan mo ako ng tamang taong makakasama dahil gusto kong patuloy na maglingkod sa'yo. May nakilala pa ako, contractor developer, pinakita ko yung lupa. Binasa niya, sabi niya, maganda. Pati location, sabi niya, sige, samahan kita, ibenta natin para makapagnegosyo ka. Pero araw-araw ko po kasama yung contractor, ibig po na lakarin na ibenta yung lupa ko. Puro salita ng Diyos ang sinishare sa akin.
Sabi ko, mamaya na yan, benta muna natin. Ito na naman siya laging Bible. Basahin mo, sabi sa chapter, paano natin mabebenta itong lupa? Sabi sa akin, unahin mo ang Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos ang hahanap ng buyer niya. Tapos in-encourage niya ako, bakit di ka magpagamit sa Lord? I-share mo yung ginawa ng Lord sa buhay mo, paano ka inalis sa bisyo, paano ka binago, paano ka pinalaya. At ako po'y nakatayo sa inyong harapan dito po sa lugar ng Mactan. Gusto ko pong ipagyabang sa inyo dahil ako po'y nag-full-time na po ako sa Lord. Binigay ko na po ang buhay ko sa Diyos. Paikot-ikot ako ng Pilipinas hanggang sa ibang bansa. Pinadala ako ng Lord. Amen? Artista ako nung araw, hindi ako nakapag-abroad. Opo. Pero naman full-time ako kay Lord, tutunog lang ang cellphone ko, makita ko, Pastor. Hello, Pastor, bakit po? You prepare your passport. We're going to Canada. Tapos may tatawag, punta tayong Bahrain, Japan, Hong Kong, Taiwan. Ang dati ko nga namamanghay. Daddy, alis na naman ako. Kailan? Bukas. Saan ka pupunta? Bahrain. Sabi ng daddy ko, sino ba talaga bumibili ng ticket mo? Sabi ko, si Jesus. Sabi ko, gulo mo kausap. Daddy, hindi ako magulo kausap. Gumamit ng Panginoon ng mga tao, mga churches para maikwento ko yung ginawa niya sa buhay ko. Ha? May kukuwi ako. Ang lagi kong pinamimili ko ng pasalubong, daddy ko. Paranaque siya umuwi. Kapag parada na aeroplano, taxi lang ako. Daddy ko kagad na pinupunta ko. Dahil kong dalang pasalubong. Oh, kailan ka dumating? Ngayon lang, Dad. Saan ka na magaling Taiwan? Ano yung dala mo, Dad? Pinabibigay sa'yo. Sabi niya sino? Sabi ko si Jesus na. Napatunayan ko rin po sa daddy ko. Mayaman po ang ating Panginoon. Salamat sa Lord. At one time ako'y nanyayahan sa isang gawain. Daddy ko naman ay nagtitaping ng Home Alone the Release. Tinuwagan ko daddy ko, Dad, sabi ko, anong oras ang break time mo? Sabi niya, 7. Sabi ko, Daddy, tamang-tama. Sabi niya, bakit? Dito tayo maghahaponan. Sabi niya, hindi pwede. Dami-daming kinukunan sa akin dito. Tawagan kita mamaya. Alam niyo, pinatay ko. Pero wala pa 5 minuto, ruming ang cellphone ko. Sabi ng daddy ko, nasaan ka? Daddy, Jade Valley Restaurant, nasa Timog ako, malapit na ako sa iyo sa ABS. Alam niyo, nagulat ako sa sagot niya. Sige, antayin mo, darating ako. Hindi ko pa in-expect yun sa daddy ko kasi wag lang kami magtampo. Oo lang ng oo, daddy ko. Pero eksakto, nagulat to. Eksakto alas 7, kinakalabit ako ng katabi ko, Brad. Sabi niya, daddy mo ay nasa pinto. Nakita ko, daddy ko, naka-all white. No, pati sombrero niya, puti. Tinatawag ako ng daddy ko, pero galit, sabi niya. Lapit ko sa pinto, sabi ng daddy ko, ano ba ito? Sabi mo, maghahaponan tayo. Dad, ano nga, kasi libo po ang tao eh. Sabi ko, Daddy, gawain ng Panginoon. Di inaki ko na siya papasok. Di na po siya nakaiwas. Ano po? Meron talaga pong may programa ng buhay natin ng Diyos mo. Bakit po? Kasi pag-upo ng tatay ko sa unahan. Alam niyo, may babae pumanik sa stage. Kinuha ng babae. Mike, sabi ng babae. Ngayon po, madidinig natin magpatotoo si Brother Dolphy Jr. And when I was sharing my testimony, nakita ko po ang tatay ko sa unahan. Iyak ang tatay ko. Lalo nung nabanggit ko, ako'y nasangkot sa isang kaso. Kasi nung mangyari po yung sunog na magkasama po kami ng daddy ko sa bahay niya, birthday po ng unang apong babae ng tatay ko. Kaya alam ng tatay ko, wala akong kinalaman sa kasong ito. Iyak ang daddy ko. Tumayo siya, di siya nahiya sa napakaraming tao. Niyakap ako ng daddy ko. Tang una ko nadinig na sinabi niya, anak, sabi niya, isama mo na lahat ng mga kapatid mo dito. At doon sa gawain na yung mga kapatid, kita ko po ang daddy ko, dalawang kamay po, nakataas sa tatay ko. Tinanggap po niya ang Panginoon Diyos po. Salamat talaga sa Lord. Totoo ang promise ng Lord, mga kapatid, sa Acts chapter 16, verse 31. Sumampalataya kayo kay maliligtas pati inyong buong sambahayan. After my father, sunod-sunod na mga kapatid ko, si Sally, si Freddy, si Edgar, si Rolly, lahat po sila kamilala tumanggap po sa Panginoon Diyos. Sa pong ito, wala naman akong kayang i-offer sa inyo, kundi ipanalangin ko lang po kayo. Pwede ba magtaas ng kamay yung mga miyembro ng iglesyang ito? Members ng church. Sige po, pala. Gusto niyo ba ang church na ito ay
Hindi lang yung church ito. Gusto niyo ba ang buong Cebu? Buong Cebu na. Gusto niyo ba ang buong Cebu maging bayan ng Diyos? Amen. Bitin ko ha. Gusto niyo ba ang buong Cebu maging bayan ng Diyos? Amen. Alam niyo may sikreto dyan. Alam niyo kung anong sikreto? Huwag kayo manatiling nakaupo. Miyembro, huwag kayo manatiling nakaupo. Di po kaya ng mga pastor lang yan. Dapat kayong lahat humahayo, nagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Una sa family nyo, kakilala nyo, katrabaho nyo, kaibigan nyo. Kasi pagtapos ng gawain ngayon, linggo, bukas, lunes, ano gagawin nyo? Ano gagawin nyo? Bahay. Hay ba yun? Hayahay? Ayahay. Nag-share ba kayo sa pamilya nyo? Kasi pagharap mo sa Lord, ang tatanungin si Lord, ano ginawa mo? Hindi mo pwede sabihin nag-church. Hindi mo pwede sabihin nagtatights. Hindi kailangan ng Lord. Ang kailangan ng Lord, ang sasabihin sa inyo ng Panginoon, may nadala ka ba sa paanang ko? Alam niyo mga kapatid, ako as Christian, ayaw ko kayo, kanya-kanya tayo. Ako, I do believe the Lord is coming back very soon. Sa mga nangyayari ngayon, nakasulat sa Biblia. Nagbabasa ba kayo ng Bible? Hindi ba nakasulat sa Biblia na nangyayari? Kalamidad, krisis, gera. The Lord is coming back. So kayo ba, papayag kayo maiwan ang family nyo? Ile. Para bang total ako'y saved na, bahala na sila. Pananagutan niyo yan. Hello? It's about time mag-share kayo. Sino dito pag-uwi mag-share? Taas ang kamay, pe-pray ko lang kayo. Sino sa inyo pag-uwi mag-share? Taas ang kamay. Isa? Walang magbabahagi sa inyo ng mabuting balik. Ulitin ko, taas ang kamay na magbabahagi. Pe-pray ko lang kayo. Dali, huwag niyo bababa. Huwag niyo bababa. Ganyan lang, steady lang. Yan, nakita kayo ng Lord. Bigay sa akin ng ako, sa Diyos kayo ng ako. Amen? Awit tayo sa Lord. Pwede bang tumayo kayo lahat? Like we meet again with all I care for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever.
Kanina, tinanong ko kayo, 3 years, tapat ang Diyos. Kayo ba tapat sa Diyos? Di kayo nakasagot. Ano? Pwede kayo mag-recommit ng buhay. Since this is your anniversary, pwede kayo mag-recommit ng buhay sa Lord. Ako po, araw-araw, gusto ko nababorn again ako eh. Araw-araw ko po tinatanggap ang Diyos sa buhay ko kasi nga hindi nyo hawak ang buhay nyo. Pwede ka nga natulog yan eh. Bukas, di ka na magising eh. Ang tanong, nakatawag ka ba sa Diyos? Members ng church, ini-encourage ko kayo. Pwede rin kayo humakbang. Mag-desisyon kayo. Para bigyan din kayo ng Lord ng boldness na magbahagi sa loved ones nyo, sa family nyo. Hello? Members ng church, you come forward. This is your anniversary. You can recommit your life to the Lord. Kung sa palagay mo, paminsan-minsan ang lalamig ka. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Meron ako naalalang kwento. Tingin kayo sa akin lahat. Kaya ako siguro gusto ipag-pray din ng mga members ng church. Alam niyo sa mga churches, maraming tampuhan. Napakaraming tampuhan sa church. Yung isa nakita, mas malapit kay pastor yun. Mas iniintindi ni pastor yun. Kasi one night, nanonood ako ng TV sa bahay. Pakinggan niyo to kwento Ay, mapalat kayo. Mahal kayo ng Lord talaga. Nanonood ako ng TV, nangusap ang Lord sa akin. Alam niyo yung message ng Lord sa akin? Sabi niya, anak, ang buhay ng tao tungkol sa pagpapatawad. Siyempre nagulat ako, Lord, Lord? Distract na ako sa akin, pinanonood na. Kasi ang dati ko naalala ko, nung siya'y nasa ICU na ng Makati Med, di na maganda ang lagay ng tatay ko. Kaming lahat magkakapatid doon, pati galing sa Amerika, nagtatingan lahat doon. May schedule kami ng pagbabantay sa daddy ko, 2 oras. That time, eksakto ako ang duty, 2 ng umaga hanggang alas 4 ako bantay sa tatay ko. Nandun ako sa ICU, tinitingnan ko ang daddy ko, naawa ako. Kasi that time, butas na po ang lalamunan ng tatay ko. Sabi ko, sino pa ay pagluluto ko? Kasi mahilig ako magluto. Pinagluluto ko ang tatay ko. Kasi sa tubo na siya kumakain eh. Sabi ko, sino pa ay pagluluto ko? Nangusap ulit ang Lord sa akin that day, doon sa ICU. Alam niyo, message ng Lord. Kayo bang magkakapatid, nakahingi na kayo ng tawad sa tatay niyo? Alam niyo kasi kami magkakapatid, mga plastic kami. Mga plastic kami, bakit? Pagkarap ng tatay ko, mga labing-labing kami, beso-beso pa eh. Pero sa totoo lang, marami kaming tampuhan magkakapatid. Pag yung isa binili ng bagong sasakyan, isa binili ng bagong unit na kondo. Marami kaming tampuhan. Pero nag-message ang Lord sa akin, Ama, ganyan ang linaw. Kayo bang magkakapatid, nakahingi na kayo ng tawad sa tatay niyo? Tapos ang message sa pangalawa ng Lord sa akin, ang dati nyo rin gusto humingi ng tawad sa inyo. At yung panghuling-huli, kaya ayaw pa umuwi ng daddy mo sa akin. Nag-aalala siya sa mga anak niya may mga tampuhan. Kami yun. Hindi na ako nagdalawang isip, dire-diretso ako sa 9th floor ng Makati Med. Ginising ko lahat ng kapatid ko, natutulog sila alas 2:20 ata ng umaga. Nang ginigising ko sila. Ando si Shasha. Sabi ko, bababa tayo. Sabi ni Shasha sa akin, bakit? Kakausapin natin si daddy. Sabi ni Shasha sa akin, nagalit pambira, paano natin kakausapin ang daddy mo? Hindi na nga makasalita ang tatay mo. Sabi ko, tumalikod lang ako. Hindi ako nagsalita. Basta lumakad. Dire-diretso. Sumunod sila sa akin, lahat ng kapatid ko. Si Shasha sumunod. Pagdating namin sa baba ng ICU, andyan ang kama ng tatay ko. Ito ulo ng daddy ko. Ito paa niya. May silya dyan. Nakaupo si Shasha doon. Kalong-kalong si Sia. Tsaka si Nicole, yung adopted sister ko. Ang kapatid ko, lahat nasa likod ko. Lumapit ako. Sabi ko, ako na lang. Sabi ko sa mga kapatid ko. Lumapit ako sa daddy ko. Dad, sabi ko, hinawakan ko yung kamay ng tatay ko. Si Junior to. Nandito kami lahat magkakapatid, Dad.
Hinawakan ko yung kamay ng tatay ko, pinatok ko sa braso ko. Sabi ko, Dad, kung nadidilig mo ako, pisilin mo ako. Pinisila ko ng tatay ko. Nakita ng mga kapatid ko. Sabi ko, Dad, gusto ko sanang sabihin sa iyo na gusto namin humingi ng tawad sa iyo. Lahat kami magkakapatid, patawarin mo sana kami sa lahat ng kahiyang na dulot namin sa iyo, kasalanan nagawa. Nakita ko po tatay ko, iyak ng iyak ang tatay ko. Yung pangalawang sinabi ko, Dad, ikaw naman, Dad, kung ano man ang naging pagkukulang mo sa amin, Dad, pinapatawad ka na namin. Lalo umiyak ang tatay ko. Grabe yung duha ng tatay ko. Yung pangatlo sinabi ko, nagulat ang mga kapatid ko. Sabi ko, Dad, alam ng Panginoon, napakarami mong pinasayang tao. Sabi ko, Dad, kung pagod ka na, sabi ko, umuwi ka na sa Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon, Dad. Kasi huling sinabi ko, huwag ka mag-alala sa aming magkakapatid, ano man ang pagkamatampuhan namin, hindi pagkakaintindihan. Mamahalan kami, magtutulungan, magpapatawaran kami. Alam niyo, nag-iyakan na kami lahat ng kapatid ko, lumapit sa akin, nag-iyakapan kami. Naalala ko yung message ng Lord sa akin nung gabi na ang buhay ng tao tungkol sa pagpapatawad. Siguro message din ng Lord sa inyo to, hindi ka man kaya kilala lahat. Meron din sa inyo dito, meron mga katampuhan. Na-release kami mga kapatid nung umaga na yun, na-release kami, nag-iyakapan, nagpatawaran. Iyakan po kami. Kaya sa inyo po lahat. Kaya kung naalala itong message na ito. Kung meron kayong katampuhan, i-release nyo na yan. Ayaw ng Lord yan. Gusto ng Lord, bawat tahanan punong-puno ng pagmamahalan, pag-ibig. Amen? Amen? Sino sa inyo may katampuhan? Taas ang kamay. Hindi kayo makakalaya dyan kung hindi kayo maipanalangin. Sige, taas ang kamay na may katampuhan. Huwag niyo ba? Hindi kayo makakalaya dyan kung hindi ko kayo maipanalangin. Message ng Lord to, kaya ako biglang naalala. Kami magkakapatid, nagkaroon kami ng pagpapatawad. Sige po, let's bow our heads, let's pray. So mga first time, salamat sa buhay nyo. Bilang tanda ng pagsuko nyo sa Panginoon Diyos, pwede bang sumunod kayo sa panalangin? Ito, taas ninyo yung dalawang kamay nang makita ng Panginoon